Hello, ay, okay. Ayan po, hello po sa mga kapatid natin dito sa Zoom at sa mga nanonood sa Facebook Live. Talagang excited na po kami na makasama namin kayo ngayon sa Psalms Prayer Warriors, Praying Soldiers and Loving Messenger Souls. Ayan. Ngayong araw pong ito, pag-uusapan po natin si Paul, the chosen vessel na inspirasyon sa atin para maging matatag at tapat sa Diyos kahit sa gitna ng mga hamon sa buhay. At sabi nga po dito sa 1 Corinthians 15 verse 10, sabi dito, but by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. Ayan po. So, sabihin ko na po mga participants, ngayong araw na ito, ang ating pong opening prayer, pagkakaloob po ni Sister Minda Arienda, at ang ating pong musical opening, pagkakaloob ni Sister Ampi Garcia, at ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba po si Ma'am Faith Ann Paris, at ang ating pong appeal song, pagkakaloob ni Sister Dan Arsenal. At ang ating pong closing prayer, pagkakaloob po na ating pong speaker, at mamaya po magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about dun po sa topic, sa mensahe na napakinggan po natin, at magkakaroon din po tayo ng chance na magbigay po ng ating mga refleksyon at yun po ay papacilitate ni Ma'am Shing Nene. Ayan po. At bago ko po ibigay, sa ating pong mga participants, batiin ko muna po yung mga nandito po sa loob ng ating pong Zoom. Andyan po si Nanay Lucy. Hello po Nanay Lucy. At andyan din po si Ma'am Shinene, si Brother Fillmore Enriquez, si Brother Jong. Andyan din po si Ate Virgie Santos, si Sister MK, si Sister Jenny Valdez, si Sister Dan, si Geraldine, and of course si Ate Minda Arienda. Ayan po. And of course, ang ating pong speaker ngayong tanghali na to at ngayong gabi na to, si Ma'am Faith Parish, si Sister Isa Abogade, hello po. Andyan din po si Sister Gani at si Sister Ampi Garcia. Ayan. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Ate Minda. Opo. Dinig na po ako. Opo, malinaw. Tayo po lahat ay manalangin. Dakila naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, na nariyan ka po sa mga langit. Salamat pong muli sa buhay at kalakasan, sa magandang araw o gabi, sa bawat isa sa amin, na iyong pag-iingat sa buong buhay namin at sa mga blessings na amin nakakamit. Marami pong salamat muli at kami ay narito upang muli ay mag-aral ng iyong mga salita. Ang bawat isa sa amin, nawa o Diyos, ay inyo pong gabayan na maging kapakinabangan ng bawat isa ang aming mga pag-aaral. Huwag namin po itong mapakinggan kung di ito ay maging magamit namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay at maibahagi din namin sa ibang mga kapatid o aming kapwa ang aming napag-aaralan. Amin din po idinadalangin o Diyos ang aming tagapagsalita, si Ma'am Ann Paris. Maaari po ba na siya ay inyong pangunahan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang kanyang mga sasabihin ay maging makapangyarihan sa bawat isa sa amin, sapagkat ito ang iyong mga banal na salita. Gamitin mo po siya, Panginoon, sa aming gawaing ito. Salamat po sa buhay na amin nakakamit sa inyo. Patnubayan ang bawat isa sa amin, ang bawat isa na nakikinig, nanonood sa platform na ito. Nawa o Diyos ay lagi kaming nakaakbay, lagi kaming nakakonect sa inyo, O Diyos. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Ang papuri po at pasalamat ay amin pong itinataas sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Ate Minda. At bigay na po natin ang ating po musical offering, Sister Ampi.
Amen. Thank you, And Ampli. thank you At so much, Mr. Ampi. Ayan po. At bago ko po bigay kay Ma'am Shi ang pagkakataon, batiin ko muna po yung mga humabol dito. Andyan po si Brother Rob Sumoso. And of course, si Sister May Flor. At ngayon po, ibigay ko na po ang pagkakataon sa ating Ma'am Shi Nene. Ma'am Shi, hello. paano ko ba to siya ipapakilala? Ayaw naman niya magbigay ng detalye. But anyway, kasi ayaw niya magbigay, so ako na lang magbibigay kung paano ko siya nakilala. Itong batang ito, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, ay talagang kilalang kilala ko na. Okay, kasi lumaki siya talaga. Ayan, tumatawa tuloy siya. Ayan, siya po ay nurse at nag-graduate sa Pamantasan ba anak? Ng yun. Siya ay Tama yan. valedictorian dun, ayan. Tapos ang alam ko pa, siya ay mga ilang years ka na ba dito? 8 years? Tama ba? Ano na po, 10 na, 10 na. 10 na, 10 na. At siya po ay citizen na ng United States of America. Siya po ay nakasama ko sa church dito sa California. Ngayon po ay nag-move na siya sa Texas kasama ng kanyang asawa si Kyle. Nakakatuwa at ang anak kong si Kyle, Kyle din ang napangasawa niya, si Kyle Parish. Ayan. Say hi to Kyle. Where is he? Nasa ano, nag-aalaga kay Kaylan. Siyang nagpaligo. Okay. At siya ay merong napakagwapo at ewan ko ba kung ano tong saan niya pinaglihi at napakatalinong bata. Parang ano na matanda ng magsalita. Ayan, si Caleb. Sila po ay andyan ngayon sa Texas. May sarili na silang abode doon. Kaya ako'y pupunta sa birthday ni Caleb. Basta papadalhan niya ako ng plane ticket. Ayan, yan lang po ang pagkakakilala ko. Gusto niyang sabihin ko lang talaga na siya ay humble servant of God. At siya pala ay elder sa Laverne Church, 'di ba? Ngayon diyan ano ka na? Nag-ano pa lang, transfer pa lang. So, sa kids department po ako, adventurers naman, saka music. Anong department mo sa hospital ngayon? Sa ano po ako, No. sa med-surg, medical surgical po. Okay. Sige, ibigay na po natin ang panahon sa aking pamangkin, si Faith Ann Parish. Thank you, Ann. Salamat thank you kay Tita Ne kasi ano ko na po yan. Magandang gabi po sa inyong lahat, pero para po inyong malaman, si Tita Ne po ay aking second mother po. So nung ako po ay pumunta dito, simula naman po pagkabata, siya yung isa sa mga paborito naming tita namin. Kahit hindi man po kami magka-dugo, talagang malapit po siya sa aming mga puso. Isa po siya sa pinakamalapit na tita na itinuring ko na rin pong pangalawa ko pong nanay. Lalo na pong mas napalapit po ako sa kanya nung ako po pumunta dito sa Amerika. So thank you tita na kahit magkalayo po tayo ay naaalala niyo pa rin po ako at na-invite sa mga ganitong klase pong pribilehiyong makapagsalita po para po sa Panginoon. So bago po tayo magsimula, tayo po muna yumuko para po sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinakaloob niyo po sa amin na kami po ay nagsama-sama upang makapag-aral ng inyong salita. Nawa kami po ay matuto sa buhay na naging example po ni Paul, na nawa Panginoon magkaroon po kami ng mga lesson na maia-apply po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang sabi lang po sa akin ni Tita Ne na ang topic daw po ay tungkol kay Paul. Napakapalad po natin kasi ang ating pong quarter lesson ay actually nag-focus po sa book po ng Philippians and Colossians, which is ang writer po natin ay si Paul. Pero alam ko po sa mga hindi po nakakaalam kung sino po si Paul, ay isang maiksing introduction po ng kanyang pamumuhay. Sabihin na lang po natin na paano po tayo makaka-relate sa buhay ni Paul is that meron na po ba kayong karanasan na kayo po'y napagkamalan? Yung hindi po totoo, yung walang katotohanan na kailangan niyo pong buhatin yung burden ng kasinungalingan ng mundo. Dahil hindi naman totoo, pero yung mga tao po sa inyong palibot ay idinidiin na yun yung katotohanan tungkol sa inyong sarili.
na baka po ang iba sa atin hindi po na ipaglaban yung katotohanan at talagang tayo po ay nag-suffer doon po sa kasinungalingan na ibinato sa atin. So, ang isa po dito sa maganda po sa buhay ni Paul ay talaga naman pong kilala po si Paul bilang talagang faithful na servant ng Panginoon, na kahit ano man po ang kanyang mga naranasan sa buhay ay hindi po yun naging hadlang sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At ang maganda po sa buhay ni Paul, hindi po si Paul yung main character ng buhay niya, kundi sa lahat po ng mga pinagdadaanan niya or pinagdaanan niya po sa kanyang buhay, ito po yung lahat nakasentro sa Panginoon. Never niyo po or hindi niyo po maririnig galing sa kay Paul na napaglampasan niya po ang lahat ng mga pagsubok na ito dahil siya po ay magaling, dahil siya ay matalino, dahil siya ay malakas, kundi ang lahat po ay talagang idinadirect niya pabalik po sa Panginoon. Gusto ko pong basahin sa inyo yung 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 27. Kung meron po kayong mga Biblia, gusto ko pong samahan niyo akong basahin dahil ito po ay napakagandang detalye sa kung ano po yung mga napagdaanang hirap at sakit ni Paul para po sa ngalan ng Panginoon. So kung nandiyan na po kayo, ulit po, 2 Corinthians chapter 11, 23 to 27. Babasahin ko po sa inyo ha. Sabi po dito, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit akong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Sabi po dito, bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. So, ayun po yung parang mararamdaman niyo po yung sakit, yung pagod, yung mga lahat po ng naranasan niya, na mismo mga tao na nasasakupan niya, may mga pagkakataon na pinipersecute siya ng mga taong yun, sinasaktan siya, binabato siya, hanggang sa gusto nilang mamatay siya o matigil na yung kanyang mga gawain. Napakaganda pong basahin doon kasi parati po nating sinasabi na grabe yung pinagdaanan ni Paul, no, ang daming pagsubok, pero dito talagang detalye pong sinabi kung paano siya sinaktan, paano siya pinahirapan. Pero ang lahat po ng yon, sabi niya, ay para po sa Panginoon, para sa mga tao, para mas lalo pa po nilang makilala yung Panginoon. So katulad po ni Paul, gaano po ba tayo ka-willing na maranasan po yung mga ganong pagpapasakit, yung mga ganong klaseng sakripisyo para po sa ngalan ng Panginoon? O kumbaga tayo po ba yung sa kapag komportable lang, kapag masaya lang, kapag madali lang, doon lang po tayo magsuserve sa Panginoon. Pero pag naging mahirap na, pag napakadaming pagsubok na, parang hindi na komportable, dito din na lang ako sasali, doon na lang sa ministry na madali. Doon na lang sa walang pagsubok, yung convenient para sa akin. So, nawa po maging katulad po tayo ni Paul na yung pagmamahal niya po sa Panginoon ay higit sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. Kumbaga po siya po ay handang mamatay sa paglilingkod para sa Panginoon.
Alam niyo po, 'pag tinanggap na po natin yung ating sarili na tagapaglingkod ng Panginoon, sa totoo lang po mararanasan natin yung full submission ng ating buhay. Kumbaga, hindi ako buhay kung wala yung Panginoon. At itong buhay na meron ako, hindi 'to sa akin kundi sa Panginoon. So Diyos, kung ano man yung plano niyo para sa akin, hayaan niyo pong matupad yun sa aking buhay. Gamitin niyo po ako para maipakalat pa po ang inyong balita. Kahit ang kapalit pa po nito is yung sarili kong buhay. Yun po yung katulad ng submission na iginawa ni Paul. Wala pong takot. Kasi alam niya po na kahit anong mangyari, mamatay man siya, basta po siya ay nasa gawain, alam po niya na ang Panginoon ay nandiyan sa kanya. At yung sabi nga po sa lesson natin, yung pagkamatay po ay pagpanalo. Katulad din po nung sa Panginoon. Akala po ng ano, 'di ba? Akala po ni Satan nung namatay na yung Panginoon sa krus, panalo na siya. 'Di ba? Panalo na siya kasi wala na siyang kalaban. Pero sabi ng Panginoon, ito'y tapos na. Sabi niya, it is done, it is finished. Ibig sabihin po, nung namatay ang Diyos sa krus, nanalo na po yung Diyos sa labanan nila ni Lucifer. So, isa pa po sa magandang lesson na itinuturo po sa atin ni Paul ay yung kapangyarihan po ng panalangin. Alam niyo po, lagi na lang po natin itong naidi-discuss, no? Yung parang, alam ko po may kanya-kanya kayong mga kwento sa kung gaano po naging faithful ang Panginoon sa inyo, kung ano po yung mga prayer request na nasagot. And meron naman din pong alam kong mga prayers po na hindi nasagot according po sa ating kagustuhan. And yung iba naman po sa atin, nag-aantay pa na masagot yung ating mga panalangin. Pero ang sabi po dito ni Paul, kung bubuksan po natin ang ating Bible sa Colossians 1 verse 9. Ang sabi po dito, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will and all spiritual wisdom and understanding. Ang panalangin po pala, hindi yung kung ano yung gusto natin. Ang panalangin po na pagtuturo sa atin dito ni Paul is yung panalangin po na nawa bigyan po tayo ng katalinuhan ng Panginoon para maunawaan po ang kagustuhan ng Panginoon na mangyari sa ating mga buhay. Yung matanggap po natin yung will ng Panginoon sa ating buhay. Kasi minsan po yung panalangin natin, hindi naman po pala iyon yung plano ng Panginoon para sa ating mga buhay. Ang nangyayari tuloy, kunwari sasabihin mo, Panginoon, sana ito yung mangyari sa buhay ko. Tapos hindi natupad, sasabihin mo, ang Panginoon hindi nakikinig sa akin. O ang Panginoon hindi sinagot yung panalangin ko. Pero yung sagot pala na hindi nangyari yung pinapanalangin mo, nire-redirect ka pala ng Panginoon para dun sa plano niyang mas maganda pa sa hinihingi mo. Kaya pag nananalangin daw po tayo, sabi ni Paul, nawa ang hingiin natin is yung understanding, yung pag-uunawa at yung pangtanggap sa kung ano man po talaga yung plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi po dito, kailangan daw po na ang una nating pag-aaralan is yung Bible. Meron pong nagtanong, sabi, paano mo pa malalaman kapag ang prayer mo, ang Panginoon ang sumasagot o ang kalaban? Kasi po, di ba, sabi may 3 boses daw po na naglilinger sa ating mga isip sa tuwing tayo'y nalanalangin. Una, boses ng Panginoon through the Holy Spirit. Pangalawa, boses ng kalaban. Siyempre, nililito tayo para hindi natin marinig yung salita ng Panginoon. Ang pangatlo, yung boses natin. And sometimes po, hindi man natin matanggap, ang pinakamalakas na boses is yung boses natin. Kung anong gusto natin, yun yung gusto nating mangyari. So minsan, kung ano yung gusto natin na o-overpower sa anong plano ng Panginoon para sa atin. Kaya minsan nagpe-fail tayo, no? Kasi hindi pala tayo, nagpe-pray tayo pero hindi po buong puso na pagtanggap na Panginoon. Kung hindi man to yung plano mo sa akin, i-redirect niyo po ako. Di ba? Walang ganong acceptance ko. Gusto ko po ito. Kapag hindi niyo po ito binigay sa akin, ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin, di ka magaling, di ka. So, kailangan po pala, pag nagpe-pray tayo, ready po tayo sa sagot ng Panginoon. And sometimes, yung plano ng Panginoon, hindi po yun yung ating kagustuhan.
So, sabi po dito, paano po natin malalaman kung ano po yung prayer na, ay kung Panginoon po yung sumasagot sa ating panalangin? Makikita daw po yun sa Psalms 119 verse 105. Ang sabi dito, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kailangan daw po alam natin yung pag-uugali ng Panginoon. Kasi kapag kilala na natin yung Panginoon, we also recognize God's voice. Ito po ha, example na lang. Ang mama at papa ko po, pinalaki ako na very conservative. Ayan, na yung mama at papa ko, pag pumili ka ng mapapangasawa mo, siguraduhin mo maalagaan ka, mapapalapit ka sa Diyos. So pagpapalaki pa lang po namin, bata pa lang kami, tinuturuan na kami ng parents namin para sa future. Kung paano po kami mamimili ng para sa sarili naming pamumuhay. So nung ako po, dumating na sa stage na kailangan na akong mamili ng mga papangasawa, kahit hindi ko na po tanungin yung mama at papa ko, alam ko na approve na sila dun sa sa aking kasintahan. Kasi knowing them, sa pagkakakilala ko po sa mga magulang nila, pasado na tong aking Pero syempre, tinanong ko pa rin sila, pinakilala ko pa rin and everything. At ang sinabi lang po ng mga magulang ko, may tiwala kaming may kakayanan kang magdesisyon kasi pinalaki ka namin ng tama. 'Di ba? Sa guidance ng Panginoon. Ibig sabihin, pag kilala mo ang Diyos, kilala mo yung boses niya. 'Di ba? So kapag nanalangin ka at ang Panginoon sumasagot sa iyo, saka meron na po tayong Holy Spirit, 'di ba? Yung parang alam mo ng mali, nararamdaman mo ng mali. Ibig sabihin, kahit ipanalangin mo pa, kung alam mo ng mali, yung Holy Spirit na yung nagko-convict sa'yo na alam mo ng mali pinapanalangin mo pa, naghihingi ka pa ng permission sa Panginoon, malinaw naman na sa Ten Commandments na mali. So, sabi po kasi may isang biro po, sabi nila, pinagbabawal na pagkain, ipag-pray natin. Kapag pinag-pray natin yung pinagbabawal na pagkain, banal na yan kasi pinag-pray na So, may mga ganun pong biro na sinasabi po sa mga example. Pero kapag alam po nating mali, syempre tapos mananalangin pa tayo tungkol doon. Kumbaga, pag kilala mo na yung Diyos, alam mo na yung boses niya. Kumbaga, hindi ka na malilito sa So, ano pong susi para malaman mo kung Diyos yung sumasagot sa panalangin mo? Kilalanin mo yung Panginoon para alam mo yung kanyang boses. And katulad po ni Paul, imagine niyo na lang po sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya. Sa tuwing nananalangin po siya, 'di ba? Kini-claim niya po yan na ang Panginoon nandiyan sa kanya. Kasi nag-promise naman po yung Panginoon, 'di ba? Na kapag gumagawa ka ng kanyang gawain ay hindi ka po niya iiwanan hanggang sa kaduduluhan. And isa pa po sinasabi dito na ang Panginoon daw po ay nililid tayo sa mga bagay na minsan akala natin naliligaw na po tayo kasi nga hindi yun yung pinanalangin natin. Pero marirealize po natin bandang dulo na, kaya pala. Kaya pala na hindi natupad yung ganito kong prayer o kaya hindi pala ako nag-succeed sa plano ko kasi may plano palang iba yung Panginoon. 'Di ba? So katulad po ni Paul, hayaan po natin yung Panginoon na mag-direct po sa ating mga buhay. Na siya po yung manatiling sentro ng ating mga buhay. Kasi po kapag sinabi mo na, Panginoon, ikaw nang mag-drive sa sasakyan ko, sa buhay ko. Tapos ikaw, yung kamay mo na dun pa rin sa manubela. 'Di ba? Hindi mo pa rin binibitawan. Yung Panginoon pakanan na, ikaw gusto pang kumaliwa, hinahatak mo pa yung manubela pa kaliwa. Di nahihirapan yung Panginoon na iikot ka pa kanan. 'Di ba? Pag sinabi mo, Lord, ikaw nang bahala, bitaw ka na sa manubela. Hayaan mo na yung Panginoon na mag-drive ng inyong buhay. And last po, isa pa po sa lesson na makukuha natin sa buhay ni Paul is kung paano po siya naging malungkot doon po sa nagkaroon po ng problema sa Philippi. Philippi, yun po ba yung Tagalog niyan? Ang sabi po dito, nagkagulo po ang sambahan sa Philippi dahil po sa kani-kanilang pangsariling ambisyon. Alam niyo po ba kung ano yung panama ni Satan para po sa mga simbahan? Is gusto niya magkalas-kalas yung simbahan.
Kasi ang isa po sa halimbawa na sinabi ng mama at papa namin, kapag daw ang walis tingting mag-isa lang, madaling putulin. Pero kapag isang walis tingting na isang bundle, no? Talagang mahirap putulin kasi sama-sama yung lakas ng mga tingting. Kumbaga sinasabi po dito na kapag po ang isang simbahan or isang pamilya, ayan, o isang grupo na katulad po ninyong nagsasamba sa Panginoon, kapag nagkaroon po kayo ng kanya-kanyang mga ambisyon, kumbaga nauna na yung sarili nyong kagustuhan kaysa sa Panginoon, makikita niyo po na nagkakaroon ng problema. Kumbaga, ako yung mas magaling, ako yung mas maganda, ako yung mas mayaman, ako yung mas, yung mga ganyan, yung mas, na nawawala na, ay, yung Panginoon lang pala dapat yung nasa sentro, tapos tayo pantay-pantay. Dapat Panginoon lang yung nasa taas. So, sinabi po dito ni Paul, na yung mga Philippians daw po ay nagkaroon ng kanya-kanyang mga ambisyon sa buhay, kaya nagkaroon po ng disunity. Nawalan po sila ng pagsasama-sama. Tandaan daw po natin na ang gusto po ng Panginoon ay tayo po'y nagkakaisa. Dahil pag tayo po'y nagkakaisa, mas natutulungan daw po natin yung isa't isang ma-remind ng kabutihan ng Panginoon. Kasi pag na-focus na sa sarili mo, wala ka nang pakialam sa ibang tao. Hayaan daw po natin yung sarili natin ay bumaba para daw po ang Panginoon ay makita. May example po na bago po ako mag-close. Meron daw pong kandila. Ayan. Kandila, ayun po yung Panginoon. Halimbawa po yung kandila. Lahat ng tao nagsitayuan kasi gusto nilang makita yung liwanag ng Panginoon, di ba? So lahat po nag-aagawan. Naku, gusto ko ako yung pinaka-active. Gusto ko ako yung para malaman ng ibang tao na ako yung mas magaling. Kumbaga maganda po yun na tayo po yung nagsuserve sa Panginoon. Para po sa ano po yun, sa Panginoon. Yun po yung meaning, hindi po sa ating sariling kagalingan or sa sarili nating ambisyon. So ang nangyayari po, yung mga tao nag-aagaw-agaw ng kandila. So ang nangyari, yung mga tao sa pinakadulo, wala na pong nakikita. Kasi yung mga tao, gusto lahat nandoon sa kandila. Kumbaga nag-aagawan sila, akong hawak, gusto ko ako yung nakikita na malapit sa Panginoon. Tapos ang sabi daw po ng Panginoon, subukan yung lumuhod at itaas nyo yung kandila. Makikita nyo lahat kahit sa pinakamalayo, nakikita yung liwanag ng Panginoon. So tayo po, ang magiging pabaon ko po sa bawat isa sa atin ngayong araw is that kapag po ang ating misyon ay maipakilala ang Panginoon sa lahat ng tao, kalimutan po natin yung ating sarili. Isantabi po natin yon. And lagi po nating iisip na Panginoon po dapat ang laging nasa itaas. Bumaba po tayo para makita ng mas madami pang tao yung liwanag ng Panginoon. And nawa, ang buhay po ni Paul ay maging halimbawa sa bawat isa sa atin na napaka-selfless po niya. At tanging pagmamahal lang ng Panginoon ang nagpo-push through para po sa kanyang ministry, para sa kanyang gawain. Ito po ang aking panalangin sa araw na ito. Ayan. Amen. Thank you Amen. so much Thank you, po, Ma'am Ann. Faith. Ayan. Maraming salamat po sa inyong message. It's really important kasi it reminds us na mahalaga ang unity sa ating group and it strengthens our faith. Ang pagkakaisa po natin ang nagpapalakas sa ating spiritual journey at sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Ibigay na po natin ang ating pong appeal song. Jen. Sa panahon ng aking kabataan, ang nais ko'y laging kalayuan. Sa daming nagawang mga kasalanan,
Amen. Thank you so much, Ate Dan, sa magandang awit. At Ma'am Faith, sa iyo pong closing prayer. Meron po ba kayo mga prayer requests? Yeah, pwede yung po bang It's pakisama okay, siguro? Ann. Mayroon kaming may intercessory prayer kami. Nandun lahat ng mga prayer requests. Okay. Just So pray for the magka-closing prayer lang po tayo. Yeah. Okay, sige po. Okay. Caleb will lead the prayer po. Let us Oh, thank you, Caleb. Show your face. I cannot see your face. Ayan, There. Okay. Okay. Sige po, tayo You po pray yung now. po. Dear God, thank you for all the new things we learned and discovered today. Help us remember it all and use to be kind and helpful. Bless our family and keep us safe until we meet again. Amen. Thank you, Caleb. Amen. How are you, Caleb? Good. Okay lang po. Ilang taong ka na nga, Caleb? 3. Boy, Oh, 3. three. I'm a 4 on February.